1 verse 18 to 22, it said here, now, in the morning, as he returned into the city, he hungered. And when he saw a fig tree in the way, he came to it and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, let no fruit grow on thee henceforward forever. And presently the fig tree withered away. And when the disciples saw it, they marveled, saying, how soon is the fig tree withered away? Jesus answered and said unto them, verily I say unto you, if you have faith and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto the mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, it shall be done. And all things whatsoever you shall ask in prayer, believing ye shall receive. Wow, it's amazing. Ang ganda po ng message, mga kaibigan. It's very nice, especially this verse 22. At lahat ng mga bagay na inyong hihilingin sa sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Amen po. So, prayer without faith is useless. Ganon din po yan. Pag sinasabi nating naniniwala na may Diyos, ngunit yun nga, yung faith na kulang ay parang wala din siyang halaga, mga kaibigan. Ngunit ang nakaka-amaze dito, mga kaibigan, marami po tayong pwedeng gawin ditong gawing story, parang pwede siyang gawing maraming pagbabasihan po dito tungkol sa fig tree, mga kaibigan, because sinabi na ang puno ng igos sa tabi ng daan ay kanyang nilapitan na walang nasumpungang anuman doon. Kundi mga dahon lamang. Parang baga, nung nakita niyang fig tree, imagine natin, hindi tayo lalapit sa isang bagay if hindi maganda sa ating paningin. Hindi po ba? So nung nakita ito ni Jesus Christ, punuan, maraming, siyempre, green, kulay, at then maganda, nilapitan niya, ngunit puro dahon, walang bunga. Nagugutom kasi siya nito Sabi niya kasi dito sa 18, pagkaumaga nang siya'y bumalik sa bahay, nagutom siya, no? So pagkakita niya sa punang isang igos sa tabi ng daan, ay kanyang nilapitan at walang sumpungang anuman. So hindi ka lalapit sa isang bagay kung hindi maganda. So sa paningin ni Jesus Christ noon, imagine na lang natin ang puno na yun ay maganda, nilapitan niya, syempre fig tree. Imagine natin maganda, maraming mga dahon, green. So imagine natin marami siyang bunga, no? Ngunit paglapit ni Jesus Christ ay walang bunga, kaya sabi niya, mula ngayon huwag kang magbunga kailanman. At pagdakay natuyo ang puno ng igos, mga kaibigan. Imagine, pagsabi pa lang niya, hindi mamunga at natuyo kaagad. It's so amazing, di po ba? Sinong taong makakagawa nun? Sinong time na yun, si Jesus Christ ay isang tao pa siya. Sila ay sasangyaw, spreading the word of God, no? Nag-minister, nag-mission, ganun. At dumadaan sila sa kalsada, nasa daan sila. At yun nga, siguro parang tayo din, Imagine natin if we see something beautiful and then, wow, it's a beautiful tree. Or siguro like a house, wow, di puntahan natin. Tapos walang tao pala. Yung bahay, halimbawa pumunta, ang ganda, tapos walang tao. Sa loob pala ay empty. Parang gano'n, no? Imagine na ito sa labas. Maganda siya, ngunit sa loob ay empty.
So, ganun din yung fig tree. Siyempre, maano ka na, ay, pag sa bahay yun, ang ganda ng bahay sa labas. Tapos pag silip natin sa loob ay walang empty, madilim. Siyempre, ay baka parang haunted house. So, parang ganun. Imaginein lang natin na parang ganun yung pagkaano dito. At yun nga, pag sabi ni Jesus Christ, nakaka-amaze dahil sabi niya, huwag kang magbunga kailanman at pagdakay na tuyo. Pag sabi niyang huwag kang magbunga, biglang natuyo yung dahon. Imagine natuyo na. Anong kulay yun? Green na green, tapos biglang natuyo. Siyempre, yung kung tuyo siya ay kulay mag-brown, ano? Pati yung punuan. At doon po na yung mga niya, mga disciples, mga alagad po niya. At sinabi dito na pagdakay natin ang bunga at sinabi na at siyempre na nagtaka sila at sabi ni Jesus Christ, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may panampalataya at di mangangaalinlangan, hindi lamang manggagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapapataas ka at mapasugba ka sa dagat, ay mangyari. Imagine pag meron pala tayong faith with kung ano yung natin mga kaibigan, hinihiling natin sa Panginoon. Pag nag-pray tayo, kailangan sabay with faith yan mga kaibigan. Kasi pag nag-pray lang tayo na ang ating kulang sa faith, yung binibigkas nga natin, naghihingi nga tayo, ngunit nandoon yung agam-agam, dapat iisipin na pala natin na darating talaga siya, na kahit anong bagay, halimbawa mag-pray tayo sa gift of mag-pray tayo ng healing na magagaling tayo kung may sakit man tayo or mayroon man tayong kulang halimbawa sa financial. Na natin pag nag-pray tayo with faith, kasama po yan. Dapat mind and heart magkatugma po yan mga kaibigan. Yun nga ang sinabi, whatever you desire in your heart, ibibigay. Kaya kailangan, hindi lang yung pagsasalita. Kailangan yung pagsasalita natin mula talaga sa kalaliman, sa puso, ang paghingi with mind also na nandyan talaga siya, mag-gets mo talaga. Diba? Hindi niyo po ba naranasan yung mga ganyan? Big love shout out sa Forbes na panauhin ko ngayong araw na to. Thank you sa BG. Salamat po. And then, yun mga kaibigan, pag nag-pray tayo, yun ang isa sa mga technique ba dyan mga kaibigan. Minsan isipin natin, bakit yung prayer natin ay hindi nasasagot kaagad? And another reason din po mga kaibigan, pag nag-pray din po tayo in another names, in another yung mga, in my experience kasi dati pag nag-pray ako, nagdi-depend ako sa kasi yung prayer ko dati, bit ko ay rosary and then mga nobena and then healing, yung mga healing lang. Tapos yun na, parang bibig lang yun eh. And then meron mga mula sa puso, yun na talagang very deep na talagang problema, parang napapaiyak ka na, napapaluha ka na sa mga kasi may problema na talaga. Dapat palagi ganyan. At meron din namang yung kahit hindi yung hindi talaga na problema, pero kung may ninanais ka na isang bagay, dapat i-practice natin prayer na God will really give with faith talaga na si Lord ay mag-approve sa hinihiling po natin. Yun po yun sa sinabi. Kasi sinabi niya dito itong sa 22, Matthew chapter 21 verse 22, sabi dito, and all things whatsoever you shall ask in prayer, believing you shall receive. At lahat ng mga bagay na inyong hihilingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. So ito po ang dapat nating praktisin mga kaibigan. Okay, may testimony po ako dito mga kaibigan
Actually, no, nung 2012, nung marami na akong naranasan, hindi naman ako nag-pray, pero sa isip ko lang. Pero meron din akong pinag-pray na talagang from my heart na hindi ko talaga akalain na mag-manifest talaga siya ba, mag-gets ko talaga ba. Pero yun, mga small things, hindi pa ako humingi kay Lord talaga ng, parang nahiya kasi ako kay Lord, humingi ng malaking-malaki kasi dahil sa mga word na nababasa ko na pag nagpo-focus sa mga material things, ay yung bang baga saan ka dapat tayo mag-focus? Dapat kay Lord, no? Kaysa mga material things. Kaya parang naano ako diyan, kaya ang mga hinihiling ko kay Lord ay yung mga simple lang. Like yung mahilig kasi ako sa mga damit. Damit talaga, mahilig ako sa damit, at mahilig po ako sa mga discount. Hindi po ako bumibili ng mga mamahaling damit. Ano lang ako, mga mumurahin. And then meron mang mahal, hindi ko muna yan binibili. Kasi pag mahal, di ba yung mga unang labas, no? Unang passion, so mahal talaga yan. So dito kasi sa lugar ko, pag merong 4 na season, so yung kung anong season, may mga new passion, tiyak mahal yan. So ako naman, hintay-hintay po ako ng mga patapos na ang mga season. And then, titingnan ko may mga discount. Pero minsan, hindi pa napatapos ang season, pag wini-wish mo talaga, no, pag hinihiling mo sa Panginoon yung bang from your heart, kaya sabi ko, sinisilip ko, ay mahal naman, hindi ko muna bibilihin, maghintay muna ako. Lord, sana Lord, ibigay mo sa akin to. So, yung babalikan ko na mga 1 week, ay ganun pa rin ang presyo. Tapos minsan, merong siyang discount, pero konti lang, bahala na, magpaano na lang ako yung bang kahit matapos na yung season. Basta talaga gusto magmura. Kasi minsan mahal, pero hindi naman nabibili hindi naman nabibenta, no? Yun. Pag next na pagbalik ko, mga 1 month after, doon na mga kaibigan, nagiging half price na siya. At marami pong na-experience na ganyan, like isang bag din. Hi sis, eto new Mimi Club shout out. Salamat sa pagpunta. To sis, hindi ko alam kung sino yung mga nag-BG. Thank you so much for coming, sis. At yan po, at sa mga experience ko mga kaibigan ay yung isang ito, pinatutuo ko po to nag-testimony po ako nito sa Facebook pa kasi ako noon. Talagang na-amaze po ako dahil kung ano po talaga yung hiniling ko, ayun din po talaga ang nangyari. Sabi ko para mabagay kasi sa damit ko, sabi ko, Lord, gusto ko yung kulay na yan. Noong time na yun, ay gusto ko yung kulay na yun. Yung brown bag. Sabi ko, Lord, bibili ako ng bag na brown. So punta na ako sa mga shop, sa mga department. Ay, wala akong magustuhan. Ay, ang mahal naman, mga ganun, Sabi ko, Lord, gusto ko lang ng 1,000. 1,000 yen. So, bali, nung time na yun is 5,500 pa yun sa Pilipinas, yung presyo. Ayoko mamili kasi ng mga mamahalin. Ay, hindi ako mahilig sa branded din, sa totoo lang. And then, sabi ko, yung bag na yun, mga worth mga 3,000 yen. So, bali, mga 1,500 pa yun. Sabi ko, ayoko yung ganitong presyo. Kasi, syempre, di ba, passion lang naman So, sabi ko, hi, sir. Kusina ni Chip Dom. Ay, hindi ko lang shoutout po. Kusina ni Chip Dom. So, yun, nung time na yun, sabi ko, Lord, gusto ko itong brown. Gusto ko basta nung lang ako na, Lord, gusto ko yung brown na bag. And, yung, ini-image ko talaga yung kung ano yung style. Big love shout out, Sir Dom, kusina ni Chip Dom. Big love shout out po. Sis Eta nyo, big love shout out po sa inyong 4 na panauhin ko sa oras na to. And then kung ano po yung in-image ko, mga kaibigan, yung shoulder na mahaba po yung yung niya. Yung pang shoulder po, brown, and then yung presyo, yun din ang pumunta po ako sa ibang department, doon po ko nakita pagkabukas. Kaya na-amaze po ako, sabi ko, hindi man yung style talaga, pero yung kulay at saka yung shoulder, sabi ko, nandito lang pala siya.
sa kakapunta ko ng mga department, doon nakita ko at saka yung presyo kung ano yung gusto ko, mas ano pa nga, mas namura pa nga ng kunti eh. Dahil 1,000 yen yung ano ko sa ano, kahit 1,000 yen, ang presyo is 980 yen. So 20 yen lang per 1,000. Kaya sobrang amazed po talaga ako na wow, so amazing. So ganun pala yung application doon mga kaibigan. Pag meron po tayong prayer, hinihiling sa Panginoon, dapat with faith talaga na yung desire in our heart, no? Na mag-gets talaga natin siya. Siyempre, believe talaga na si Lord talaga ang mag-provide. Yun po ang ano doon, ang application sa ating prayer, lahat po. At don't be worried mga kaibigan kung meron po tayong mga problema. Kasi ako sa totoo lang, akala lang ninyo na nandito wala akong problema. Meron po akong problema at thank God dahil na-answer na po, kaya I'm very happy po talaga ako. Kaya sabi ko, Lord, kahit walang taong manood sa akin, Lord, ang importante, nakapag-share ako sa mga salita mo and then nakapag-testimony ako o ano man, para kay Lord naman ang ginagawa ko eh. Not for the people. The people only, kung gusto nilang makinig, gusto nilang nasa kanila na yun. Kaya ako still going on. And pasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya po ako ng katapangan at yun na nga pag nagsasalita sa salita ng Diyos. At dito sa Fig Tree na ito mga kaibigan, marami po tayong pwedeng paggawa ng istorya, no? Pagbabasihan na kagaya din sa ating pag-uugali mga kaibigan, itong Fig Tree na to. Kasi ang nakita ni Jesus, ang sabi ko po, sa malayo pa lang ang isang bagay, kung pangit, hindi po natin yan lalapitan. Pero pag maganda po siya, kahit pag nasa malayo siya at maganda, nainganyo tayong lapitan yan. So ganun po yun ang na-image ko na nakita ni Jesus Christ, ang fig tree na puno ng dahon, mabunga siya, mabulaklak ba ng dahon o green color, din pagpunta niya doon ay wala palang mga bunga. Kaya parang disappointed, no? Parang kagaya din sa pag-uugali natin. Sa ugali natin, maganda yung panlabas natin, pero sa kalooban pala natin ay masyadong masama yung ugali, yung puso ay masyadong nandoon yung galit, yung So, yun din pwedeng pagbasihan. Kaya na-cures ni Jesus Christ po yung punuan na sabi niya na mula ngayon hindi ka magbunga. So paano na lang kung tayo din mga kaibigan, ang ganda-ganda natin sa panglabas, pero ang sa ating looban natin ay bulok naman pala. Paano na lang pag masumpa tayo ng Panginoon, lagi na lang magkakaroon na lang tayo palagi ng problema, makabagaban. Isa po talaga ang problema yan. Kung pangit po ang ating pag-uugali, pangit ang ating marami po talagang problema. May karoon pa tayo ng mga sakit-sakit. Kulang palagi sa financial. Pero natin ang ating puso, yung bang kung meron man tayong masamang ugali, ang Panginoon pa rin yan ang aalis, mga kaibigan. Aalisin yan. Dahil kahit ako din mismo sa sarili ko na hinihingi ko kay Lord, linisin mo ang aking puso, gawin mong dalisay o pure heart. Kasi minsan hindi natin maiwasan magtampo. Sabi ko, Lord, ayoko ng ganitong damdamin. Alisin mo, Lord. Kasi di ba, Lord, anak mo na ako, Lord. Kasi binago mo na ako, Lord. Ayoko na yung dating ako. Gusto ko yung ngayon yung maging totoo ba? Kaya lang minsan kasi mga kaibigan, pag totoo ka naman magsalita, nasasaktan din yung tao. Hindi mo alam, nasasaktan pala, hindi naman nagsasalita, no? Tapos, magsasabi na lang sa oras na mayroon na ka ng sasabihin, tapos doon ka nasisihin. Kaya, kung sa sarili ko, na lang ako dahil nasaktan pala sila sa sinasabi ko. So, pero okay lang kasi ayoko po magtanim ng galit talaga. Kung nakakasakit man ako, pasensya, patawad. Sabihin niyo sa akin para makapaghingi ako ng tawad.
on that spot. Yun po ang sinasabi ko. Kasi ang salita ng Panginoon talaga, masakit po talaga yan. Kahit ako po nagbabasa, nasaktan po ako. Kaya minsan nasasabi ko Lord, ako ba ito, Lord? Patawad, Lord, ha? At linisin mo ako, Lord, pag-iisip ko, yung puso ko. Yun lang po palagi. Lagi tayo mag-cleansing po.